Mababago na naman ang meta dahil sa mga patch notes na to. Unahin na natin yung ginawang adjustment sa gold lane. Dahil nauuso na yung mga fighter hero na ginagawang gold lane, tinasan ang extra gold na makukuha sa Sage Minion. Ginawang 40%. Tapos yung base at base turret, tinasan naman yung HP. Anong ibig sabihin nito? Mas i-consider na natin yung mga marksman para mas mabilis tayo na makapush sa mga tower kahit binop na to. Tapos ang impact naman ng gold, mas makakabuo na agad yung mga marksman at makukuha nila yung mga kailangang item ng mas maaga. Dati kasi, nauso lang yung mga fighter hero kasi ang baba ng nakukuha na gold sa gold lane. Ibig sabihin, kaya sila nagpa-fighter para mas makasama agad. Total, hindi na naman ganun makakabuo yung katapat nila na marksman. Kaya pwede nila iwan. Sa mga roamer naman tayo, binago na ang roaming blessing. Kapag nakakonceal ka at dire hit, hindi ka na makakakuha ng gold sa minion ng katabi mo na teammate. Pero, magkakagold ka naman kapag nakakapagbigay ka ng damage sa kalaban, normal attack man yan or skill. Kaya mas galingan mo na ngayon na mangpo kung ikaw ay nakakonceal at dire hit. Sa encourage naman at favor, dito ka naman makakakuha ng gold sa minion kahit may kakampi ka. At additional pa sa encourage, nakakapagbigay na siya ng 20 hybrid defense. Kaya mas kukunat kayo. Pero itong apat na roaming boots pa din, nakakakuha pa rin kayo ng 30 gold at 30 XP kapag nakakavision kayo ng kalaban. At mas tumataas na to kada minuto ng laro. Sa mga possible mameta na hero naman tayo. Unahin na natin si Rafaela. Kapag marami kang binuo na magic power, mas mataas ang mamibigay mo na movement speed at heal sa kakampi mo. Kaya mababago ang build kay Rafa. At yung cooldown ng ultimate niya, mas pinabilis na. At eto na ang hinihintay ng mga Naxus. Binap na ng sobra si Estes. Unahin na natin sa first skill. Kapag mas madami kang magic power na buo, mas mataas yung mabibigay mo na heal sa kakampi mo. At mas pinatagal din yung nabibigay mong hybrid defense sa mapa-first skillan mo. At yung mana cost, binawasan ng 50 sa early game at 100 naman sa late game. Pinatagal nga lang yung cooldown pero hindi mo naman ramdam kasi 1.5 seconds lang. At eto pa, roam meta na ata talaga ngayon kasi si Tigreal, pinabilis na yung charge speed ng kanyang second skill. Tapos yung ultimate, mas pinasakit yung damage. Makikita nyo na naman sa RG to. At pumunta naman tayo sa mga na-nerf na hero. Malulungkot yung mga Zushin user kasi para sa akin, sobrang nerf nito. Yung passive niya na dati, 5% yung nakukuha niya ng mana regen, naging 3% na lang. Tapos, sinagalan pa yung interval ng mana regen. At tignan nyo naman tong bagong effect ng second skill. Kapag nabuhat mo na yung kalaban, mag-aantay ka ulit ng 4 seconds bago mo mabuhat ulit. Kaya sobrang nerf to para sa akin. At yung ultimate na nakalagay na buff, para sa akin, hindi rin to magiging helpful. Kasi nakakapag-ista ka nga ng mabilis, pero every 4 seconds mo naman, mabubuhat yung gusto mo na target. Ang sunod na nerf, itong si Grak. Hindi na nagkakaroon ng control immunity kapag nagkakas ng skill. Hindi mo na magagamit ang dash. Ang pinalit na passive sa kanya, hindi na lang makakancel yung mga kinakas mo na skill. Pero para sa akin, nerf to. Pero bumawi naman sa ultimate ni Grak. Nagkakaroon na ng control immunity kapag nagcha-charge. At dahil ang dami ng pumipik ng gatot, yung dati na 1.5 seconds peak kada may matoton ka, ngayon nakadepende na kung gaano mo katagal i-charge yung second skill mo. Kaya nerf to para sa kanya. Si Granger, pinahina ang first skill at hindi na rin siya nagkakaroon ng additional damage sa minion at creeps. At yun lang, yung mga ibang nabap na hero at item, pag-aaralan ko muna para mas maituro ko ng malinaw sa inyo. Kaya huwag nyo kalimutan mag-follow ha. Sana may natutunan kayo. Sana makatulong.